Sir, patayin niyo na ang mga makina. Lalabas na sa koma ang anak niyo. Hindi makapaniwala si A. Salvador nang marinig niya iyon mula sa payat na batang nakaupo sa tabi ng hospital bed. Isang batang mukhang pagod, duguan ang tuhod, halos hindi na makadiyos kung bakit siya naroon. Pero ang boses nito puno ng paninigurado, parang may nalalaman na hindi basta-basta. Napalingon sa kanya ang doktor, naguguluhan. Sir, huwag kayong makinig. Isang linggo ng critical ang anak ninyo. Pero bago pa makapagsalita ang doktor, biglang nagbago ang tunog ng monitor. Naging mas maayos. Mas regular. Parang unti-unting nagigising. Napatayo si Amy Salvador. Miguel. At doon nila nakita, gumalaw ang daliri ng anak niya. Hindi halusinasyon. Hindi imahinasyon. Totoo. Napaatras ang doktor, hindi makapaniwala. Hindi posible ito, wala kaming binago sa settings D. Pero ang bata, tahimik lang. Hawak nito ang maliit na supot na parang naglalaman ng tuyong damo at isang lumang kwintas. Umupo siya sa gilid, hindi alintana kung bawal man o hindi at bumulong sa tulog na binatilyo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka pa tapos dito. Napatitig ang ama sa bata. Anong ginawa mo? Sino ka? Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa mga kamay niyang marumi, nanginginig, tila natatakot sa kapangyarihang hawak niya. Hindi po ako sigurado kung ano talaga ako, mahinang sagot niya. Pero kapag may taong malapit nang mawala minsan, nakikita ko kung kaya pa silang ibalik. Lalong lumakas ang tibok ng monitor. Lalong kumalm ang mukha ng binatilyong pasyente. Lalong dumami ang tanong sa isip ni Amy Salvador. Sabihin mo sakin, halos pabulong na utos niya, paano mo nalaman na kailangan patayin ang makina? Nagkibit balikat ang bata. Hindi ko po alam kung paano ipaliwanag. Basta hindi niya gusto ang ingay. Gusto niyang marinig ang boses ninyo, hindi yung mga tunog ng makina. Tumingin ang bata sa ama, diretso sa mata. Subukan niyo po. Kausapin niyo siya. Parang napako sa kinatatayuan si Amy Salvador. Sa buong buhay niya, napuno ng negosyo, politika, at kapangyarihan, wala pang batang nagsalita sa kanya ng ganoon kalinaw, parang siya pa ang mas may alam sa buhay. Pero sinubukan niya. Lumapit siya sa anak, lumuhod, at humawak sa malamig nitong kamay. Anak, kung naririnig mo ako, uwi na tayo, ha? Marami pa tayong gagawin. Hindi pwedeng iwan mo ako. At parang tugon, gumalaw ulit ang kamay ng anak niya. Mas malakas ngayon. Napasinghap ang lahat ng nurse. Ang doktor, hindi makapagsalita. Ang bata. Ngumiti lang, pagod pero may tiwalang natupad ang sinabi niya. Pero bago pa man makapagpasalamat si A. Salvador, bigla itong nagtanong, anong pangalan mo? At bakit mo kami tinutulungan? Dahan-dahang nalusaw ang ngiti ng bata. Tumingin siya sa sahig, kinamot ang batok, at mahina ang boses na parang takot sa sariling kwento. Kasi, sir, bulong niya, may utang po ako sa kanya. Nanlaki ang mata ni Amy Salvador. Kanino? Dahan-dahang itinuro ng bata ang kama. Sa anak niyo po. Lumingon si Marco, naguguluhan kung bakit parang alam ng batang pulubi ang isang bagay na kahit mga doktor ay hindi maipaliwanag. Nakaupo pa rin ang bata sa gilid ng kama, hawak ang malamig na kamay ng anak niya, at ang tingin nito'y para bang malinaw ang nakikita kahit nakapikit. Anong ibig mong sabihin? Mahina at nanginginig na tanong ni Marco. Dahan-dahan tumayo ang bata, parang natatakot na baka hindi siya paniwalaan. Sir, hindi po ako doktor. Hindi rin po ako mahika. Pero mula pagkabata, nakakaramdam po ako ng mga bagay na nangyayari sa loob ng isang tao na hindi niya kayang sabihin. Napapatingin siya kay Lucas, halos mahulog na ang luha. At ngayon sinisigaw ng puso niya na pagod na siya sa mga makina. Gusto niyang lumaban mag-isa. Huwag mo akong paasahin, sabi ni Marco, ngunit ramdam niyang lumalambot ang boses niya. Ayokong mabigyan ng maling pag-asa. Hindi po ako nagbibigay ng pag-asa, sagot ng bata. Totoo po ang naririnig ko. Napatingin si Marco sa anak niyang walang malay. Napikit siya, bumuntong hininga, at para bang unti-unting naupos ang lakas niya. Kung patayin ang makina, paano kung tuluyan siyang? Hindi po, mabilis na sagot ng bata, sabay hawak ulit sa kamay ni Lucas. Nag-aabang lang po ang katawan niya.
Parang nahaharangan ng malakas na ingay. Kapag nawala yung ingay makakabalik na siya. Sumilip ang doktor sa pinto, nalito sa eksena. Sir, may kailangan ba? Sandali lang, Dosi, pigil ni Marco, ngunit hindi nawawala ang kaba sa boses niya. Kung sakali bang ipahinto ko ang makina may tsansa. Tumingin ang doktor sa monitor, halatang nagdadalawang isip. Medically, hindi namin nire-rekomenda. Mas malaki ang risk na. Pero may posibilidad, putol ni Marco. Mahinang tango ang isinagot ng doktor. Gumuhit sa mukha ni Marco ang hirap ng pinakamalaking desisyon sa buhay niya. Tumulo ang luha niya bago pa man siya magsalita. Okay. Gawin natin. Parang may dumaan na malamig na hangin sa buong kwarto. Dahan-dahan pinatay ng mga nurse ang ilang makina. Kumibot ang mga ilaw, bumaba ang tunog ng mga beep hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. At sa mismong sandaling iyon, humigpit ng bahagya ang hawak ni Lucas sa daliri ng bata. Napasinghap ang lahat. Sir, nanginginig na sabi ng nurse. Tumataas ang brain activity. Napaatras si Marco, parang hindi makapaniwala. Lucas, anak, naririnig mo ba ako? Hindi pa rin dumidilat ang binatilyo, pero gumalaw ang dibdib nito ng mas malalim, parang unang hinga ng isang taong matagal nang nakalubog sa tubig. Ang batang pulubi nakangiti kahit nangingilid ang luha. Di ba po sabi ko, sir, lalaban siya. Basta pakinggan niyo lang. Napahawak si Marco sa ulo niya, tuloy-tuloy ang luha. Hindi niya alam kung paano o bakit, pero malinaw sa kanya, ang batang ito ang unang nagbigay ng pag-asa nang halos lahat ay sumuko. At doon nagsimula ang pagbabago na hindi niya pa alam pero dadalhin siya sa isang katotohanang hindi niya inaasahan. Kabahaging koneksyon nilang dalawa na mas malalim pa sa akala niya. Tumigil si Daniel, nakatitig sa bata na parang sinasabi nitong may alam siya na hindi alam ng kahit sinong doktor. Tahimik ang buong AC, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng life support machine. Anong ibig mong sabihin? Mahina at nanginginig na tanong ng milyonaryo. Humigop ng hangin ang bata, halatang kinakabahan pero determinado. Sir, hindi ako doktor. Pero nakita ko na to dati. Sa nanay ko. Hindi siya gising pero hindi rin siya tuluyang nawawala. Parang nakakulong lang siya. Hindi kumibo si Daniel pero hindi rin niya maiwasang pakinggan ang bawat salita. Kapag masyadong maraming makina, minsan mas lalo silang hindi makabalik, dagdag ng bata, halos pabulong na parabang natatakot na kontrahin siya. Huminga ng malalim si Daniel. Pero delikado iyon. Baka. Sir, putol ng bata. Nakikita ko kasi parang tinatawag niya kayo. Parang gusto niyang marinig ang boses mo nang walang kahit anong humaharang. Napatingin si Daniel sa anak niyang nakahiga, payapang walang malay. Ilang linggo na siyang ganito. Wala nang sinabing pag-asa ang mga doktor. Kahit ang pinakamahal na espesyalista, wala. At ngayon, isang gusgusing bata ang nagsasabing kaya niyang bumalik. Pero sa hindi maipaliwanag na paraan, parang may kurot sa dibdib si Daniel. Parang may parte sa kanya na gustong maniwala. Kung papatayin ko ang makina, bulong niya, halos hindi naririnig. Paano kung iyon na ang huling pagkakataon? Lumapit ang bata at marahang hinawakan ang braso niya, bagay na walang kahit sinong mayaman ang aasahang gagawin ng isang bata sa lansangan. Hawakan mo ang kamay niya, sir, sabi ng bata. Kausapin mo siya. Huwag mong isipin kung mali ako. Isipin mo kung paano kung tama. Dahan-dahang lumapit si Daniel sa kama, nanginginig ang mga daliri habang hinahawakan ang malamig na kamay ng anak. Anak, bulong niya, napupuno ng pighati. Kung naririnig mo ako kung nandyan ka pa bumalik ka, please di. Habang nagsasalita siya, tahimik lang ang bata, nakamasid, parang may hinihintay. Biglang may kumurap. Isang maliit, sobrang maliit, na paggalaw sa daliri ng bata. Napatigil si Daniel. Sandali, nakita mo ba iyon? Ako po, sagot ng batang pulubi, hindi nagulat, parang inaasahan na niya. You how? At bago pa makapagtanong si Daniel, biglang nag-iba ang tunog ng machine. Hindi alarma. Hindi babala. Parang unti-unting lumilinaw. Huwag kang huminto, sir, sabi ng bata, mabilis pero mahinahon. Kausapin mo lang siya. Huwag kang titigil. Lalo pang pinag-igting ni Daniel ang hawak sa anak niya. Anak. Daddy's here, okay?
Daddy's not going anywhere. Please, baby, bumalik ka sa akin. At muli, mas malinaw ngayon, kumurap ang mata ng bata. Suminghap si Daniel, halos mawala ng lakas ang tuhod. Diyos ko, G. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Dahan-dahang umiti ang batang pulubi. Sinabi ko naman po sa inyo, sir, babalik siya. At habang unti-unting bumubukas ang mata ng anak, napatingin si Daniel sa batang pulubi na parang ayon lang niya totoong nakikita. Isa kang milagro, bulong niya. Ngunit mumiti lang ang bata, halos malungkot. Hindi po ako ang milagro. Ha? Ang anak mo po ang milagro. At may kailangan kayong malaman. Nag-iba ang mukha ng bata. Mas seryoso. Mas malalim. Para bang sa wakas, sasabihin na niya ang matagal ng lihim. Nagtagal ang katahimikan sa loob ng kwarto. Parang huminto ang oras habang nakatitig ang milyonaryo sa batang marungis, payat at nanginginig pa sa kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit napakatapang nitong magsalita o bakit parang sigurado ito sa sinasabi. Anong ibig mong sabihin? Mahina ngunit nanginginig na tanong ng milyonaryo. Humakbang ang bata palapit sa kama, dahan-dahan, para bang may nararamdaman itong hindi makita ng iba. Nilagay niya ang kamay niya sa braso ng anak na nakakoma at halos sabay-sabay na napasinghap ang mga tao sa paligid. Hindi ko po siya gigisingin, bulong ng bata. Pero hindi pa po siya dapat patayin. Naglalaban pa po siya. Napakunot ang noo ng doktor. Anong basehan mo, iho? Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin, sagot ng bata, hindi naglalayo ng kamay. Pero naririnig po niya kayo. Natatakot lang siya. Parang may tinig siyang sinusundan. Pinagpalitan ng tingin ang milyonaryo at mga doktor, litong-lito, pero imbes na magalit ay parang lalo siyang hindi makapaniwala. May kung anong kakaiba sa presensya ng bata, parang hindi ito nagsisinungaling. Anak, timahina niyang bulong, napalapit siya. Anak, naririnig mo ba si Daddy? Kumunot bigla ang noo ng bata. Para bang may tumama sa isip niya. Sir, may kulang kayo, sabi ng bata. May kailangan po kayong sabihin. Paulit-ulit po niyang hinahanap. Yung pangalang hindi ko po kabisado. Napahinto ito, napapikit, para bang may pinakikinggan. Leia, mahina nitong sinabi. Nanlaki ang mata ng milyonaryo at muntik na siyang mapasigaw. Leia ang tawag ko sa nanay niya, mabilis nitong sagot, nanginginig. Pero wala pang kahit sino ang nakakaalam nun maliban sa amin. Sir, dahan-dahang umiti ang bata, kahit nanginginig, yun po ang hinihintay niyang marinig. Para bang may dumaloy na kuryente sa buong kwarto. Kahit ang doktor ay napatigil, hindi makapagpaliwanag. Lumapit ang milyonaryo sa anak, hawak ang kamay nito, at halos mapasambit ng iyak. Anak, nandito na si Daddy at nandito na rin si Mommy mo. Mahal ka namin. At nang sinabi niya iyon, biglang gumalaw ang daliri ng bata. Isang beses. Pangalawa. Sapat para magdulot ng pag-iyak at pagsigaw ng lahat sa loob ng kwarto. Duff! Gumalaw! Gumalaw ang anak ko. Pero ang batang marungis, nakangiti lang, parang alam na niya ang mangyayari. Para bang hindi siya nagulat. Para bang inaantay niya lang ang sandaling iyon. Sir, bulong niya, sabi ko naman po sa inyo hindi pa siya umaalis. At bago pa man makapagsalita ang milyonaryo, bigla itong napalingon sa bata, dahil may napansin siyang hindi pangkaraniwan. May luha itong tumulo pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagay na tila matagal na nitong tinatagong lihim. Bakit parang kilala mo ang anak ko? Tanong ng milyonaryo, halos pabulong. Huminto ang bata. Dahan-dahang huminga. At parang may binubuksang alaala. Sir, di pabulong nitong sabi, dati ko pa po siyang nakikita. At doon huminto ang lahat, dahil hindi maintindihan ng milyonaryo kung anong ibig sabihin noon. Nagtagal ang katahimikan sa loob ng kwarto, pero hindi ito yung tahimik na nakakapagpagaan ng loob, kundi yung klase ng katahimikang parang may bigat, parang may nakaabang na malaking bagay na hindi mo alam kung ikatutuwa mo o ikatatakot. Nakatayo ang bata sa tabi ng kama, hindi kumukurap, parang may tinitingnan siyang hindi nakikita ng iba. Si Amy Realino naman, naninigas pa rin sa kinatatayuan niya, hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong niyang tanong, pilit pinapakalma ang sarili pero halata sa boses niya ang paghahalo ng takot at pag-asa.
Hindi tumingin ang bata sa kanya, nakatutok lang ang tingin sa mukha ng anak na naka-oxygen tube, parang may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag. Sir, hindi pa siya dapat bibitawan. Huwag niyo pong patayin ang mga makina. Lalabas na siya sa koma konti na lang. Pero, paano mo naman nalaman, nanginginig ang boses ng milyonaryo, hindi alam kung maiinis ba siya o tatanggapin ang kakaibang pag-asa na biglang sumulpot sa puso niya. Dahan-dahang huminga ng malalim ang bata, tapos tumingin kay Amy Realino na parang may mabigat na lihim sa mga mata. Naririnig ko po siya mula pa kanina. Gusto niyang bumalik. Hindi niya kayo kayang iwan. Napaurong ang milyonaryo. Nagsasalita ka ba tungkol sa isip niya? Hindi po, sagot ng bata habang muling tumingin sa anak. Pero rinig ko yung takot niya. Rinig ko yung paghihingi niya ng tulong. Parang ako yung nilalapitan niya, hindi ko po alam kung bakit. Napatakip ng bibig ang isang doktor na nakarinig. Sir, hindi natin to dapat seryosohin. Wala pong basehan yan. Pero bago pa matapos ang doktor, biglang gumalaw ang daliri ng anak. Napakaliit na paggalaw pero malinaw, buhay at hindi imahinasyon. Pare-pareho silang napatigil. Napahawak si Amy Realino sa kama. Alex, anak. Lumapit agad ang doktor, nagulat, nagmamadaling kinapa ang pulso, sinuri ang monitor, at halos napaatras sa bilis ng pagtaas ng mga readings. Sir, tumataas po ang brain activity niya. Imposible ito ng biglaan pero nangyayari po talaga, halos hindi makapaniwala ang doktor. At doon, dahan-dahang umangat ang tingin ni Realino sa bata. Yung batang pulubi na ilang minuto lang ang nakalipas ay mukhang walang kahit anong kapangyarihan, pero ngayon ay parang siya ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang lahat. Anong sino ka ba talaga? Mahina at nanginginig na tanong ng milyonaryo. At sa unang pagkakataon, bahagyang napayuko ang bata, hindi dahil sa hiya, kundi dahil parang hindi niya rin alam ang sagot. Sir, bulong niya, ako po yung batang niligtas ng anak niyo bago siya maaksidente. Biglang natigilan ang lahat. Umangat ang puso ni Amy Realino sa lalamunan niya. Ano? Paano anong ibig mong sabihin? Mas humigpit ang hawak ng bata sa gilid ng kama, parang may susunod pa siyang pagsasabi na hindi niya alam kung dapat bang ilabas o dapat bang itago. At sa sandaling iyon, bumukas ang mata ng anak, isang manipis pero malinaw na pagdilat. At sabay-sabay silang huminto. Nakapatingin siya direkta sa bata. Lumunok si Marco, ramdam ang malamig na pawis na tumutulo sa batok niya habang nakatitig sa batang nasa harap niya, payat, marumi, nanginginig sa pagod at gutom pero ang mga mata nito, parang may sariling apoy. Sir, kapag hindi ninyo pinatay ang mga makina ngayon, hindi siya magigising, ulit ng bata, nanginginig ang boses pero buo ang pananalita. Hindi mo naintindihan, sagot ni Marco, halos pabulong. Ang anak ko ilang buwan nang walang malay. Wala nang pag-asa, sabi ng doktor. Umiling ang bata. Mali po sila. At doon, parang umikot ang mundo ni Marco. Dahil sa tono ng boses ng bata, parang hindi ito hula, hindi guni-guni, parang tiyak. Paano mo nalaman yan? Tanong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Sino ka ba talaga? Huminga ng malalim ang bata bago sumagot, ako po ang huling nakausap ng kapatid niya bago mamatay. Napaatras si Marco, literal na parang tinamaan siya ng hangin. Ano-anong ibig mong sabihin? Totoo po, sir, bulong ng bata at hindi na nito napigilang manginig. May sinabi po sa akin ang kapatid niya na darating ang araw na kailangan niyo siyang paniwalaan. At ngayong araw na iyon dumating na. Napalunok si Marco. Anong sinabi niya? Na kapag umatras ka, mawawala siya ng tuluyan. Pero kapag nagtiwala ka, gigising ang anak mo. Napaluhod si Marco, hindi niya napigilang humawak sa balikat ng bata. Bakit ikaw? Bakit sa iyo niya sinabi? Dahil, sagot ng bata, kagatlabi ngunit diretsong nakatingin, ako po ang batang niligtas ng anak niyo noon. Ako ang dapat nang mamatay pero ako ang iniligtas niya. Parang tinamaan ng kidlat ang puso ni Marco. At bago pa siya makasagot, biglang nag-intercom ang doktor. Sir Marco, kailangan niyo pong pumunta rito. May biglaang pagbabago sa kondisyon ng anak ninyo. Nagkatinginan si Marco at ang bata. At sa unang pagkakataon mula nang makoma ang anak niya, umasa ulit si Marco. Halika, sabi niya sa bata. Sasamahan mo ako.
Tahimik na tumango ang bata at sabay silang tumakbo sa hallway papunta sa A. Habang ang buong ospital ay tila humihinga ng sabay, naghihintay sa kung anong himala ang paparating. Lumakas pa lalo ang hangin, parang sinasadyang guluhin ang bawat salita ng bata, pero hindi iyon sapat para maputol ang atensyon ng milyonaryo. Nanatili itong nakatitig sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang tiwalang naramdaman niya sa kabila ng kabaliwang tila sinasabi nito. Anak, lalabas daw sa koma, mahinang bulong ni Elif de los Reyes, parang hindi makapaniwala sa mismong narinig niya. Paano mo nalaman? Sinong nagsabi sa'yo? Hindi sumagot ang bata. Nakatingin lang ito sa daliri niyang nakalapat sa makina, na para bang iyon ang pinanggagalingan ng lahat ng pagdurusa sa loob ng silid. Maya-maya, hinawakan niya ang kamay ng milyonaryo, marahan, magaan, pero may lakas na hindi maipaliwanag. Tito, mahina niyang sabi, halos pabulong, takot lang po sila. Pero hindi kanya iiwan. Sinusubukan ka lang niyang tawagin. Sinusubukan akong tawagin, napaawang ang bibig ng lalaki. Alam mong hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, di ba? Tumango ang bata. Hindi mo po kailangan intindihin. Pakinggan mo lang. At parang tugon sa mismong sandaling iyon, kumislot ang mga daliri ng anak ng milyonaryo. Isang galaw na napakaliit, pero sapat para magpasigaw ng mga nurse kung nakita nila. Pero sila, wala. Tahimik. Para bang ang buong ospital ay nakikipagkasundo sa isang hiwagang nangyayari lamang sa dalawang taong nasa loob. Diyos ko, napaatras si Ing de los Reyes, pero hindi binitiwan ng bata ang kamay niya. Kumilos siya. Nakita mo yon? Kumilos siya. Pag pinatay mo ang makina, hindi na siya gugustuhing sumuko. Malamig ang tinig ng bata pero malambing ang tono. Matagal na siyang nakikipaglaban. Ikaw na lang hinihintay niya. Para bang may pumiga sa puso ng lalaki. Pero delikado iyon. Sabi ng doktor. Hindi yun ang tanong, Tito, putol ng bata. Naniniwala ka ba sa anak mo o sa takot mo? Natahimik ang milyonaryo. At doon, unang beses niyang napansin ang isang bagay na hindi niya mapaliwanag, may mali sa liwanag ng mata ng batang pulubi. Hindi masama, hindi nakakatakot, kundi parang masyadong matanda para sa isang batang gutom na gutom at halos hindi makalakad kanina. Para bang ang nakatingin sa kanya ay hindi isang ulila, kundi isang nilalang na mas nakakaunawa kaysa sa kahit sinong doktor o eksperto. Bakit mo ginagawa to? Tanong ng lalaki halos paos. Ano ba talaga ang alam mo? Umiti ang bata. Isang ngiting simple pero kargado ng isang lihim na hindi pa niya kayang sambitin. Hindi po ako nagpapagaling, gimarahan niyang sagot. Nagpapaalala lang. At bago pa makapagtanong muli ang milyonaryo, biglang dahan-dahang bumukas ang mga mata ng anak niya, isang paghingang malalim, isang pagkurap na puno ng pagbalik. At doon nagising ang ospital. Pero ang bata, tahimik lang siyang lumingon. At may sinabi siyang mas ikinayanig ng milyonaryo kaysa sa paggising ng anak niya. Sumiklab ang takot sa loob ng ospital habang si Amy Santillan ay nakatingin lang sa batang pulubi, tila hindi alam kung matatawa ba siya, magagalit o mananampalataya. Pero ang boses ng bata may kung anong lakas, may kung anong katiyakan na hindi mo maririnig sa kahit sinong adultong doktor. Kuya, sabi ng bata, nakatingala sa kanya, kapag hindi mo pinatay ang makina, hindi siya magigising. Parang nakakulong ang kaluluwa niya. Napasinghap si Amy Santillan. Anong alam mo tungkol sa kaluluwa? Isa ka lang. Hindi pa niya natatapos, biglang nanginginig ang kamay ng anak niya sa kama. Hindi iyon malakas, pero sapat para masilip ng bata at mapatingin siya kay Amy Santillan na parang nagsasabing, yan ang sinasabi ko sa iyo. Dosi, sigaw ng ama, ngunit bago makalapit ang doktor, hinawakan ng bata ang braso niya. Huwag kang matakot. Sasalo siya. Pero kailangan mong magtiwala. Sa hindi malamang dahilan, tumigil sa pag-utos si Amy Santillan. Parang may humahawak sa utak niya na hindi niya maintindihan. Napalunok siya, tinitingnan ang anak niyang nakahiga, at ang batang pulubi na parang may alam sa mundong lampas sa normal. Kung papatayin natin ang life support, bulong ng doktor, may posibilidad na hindi niya kayanin. Pero may posibilidad din na kaya niya, sagot ng bata, hindi tumataas ang boses pero puno ng tapang. Nararamdaman ko po.
Gusto na niyang bumalik. Tumitig si Ing Santillan sa anak niya. Ilang taon na siyang nakikipaglaban sa loob, araw-araw nagdarasal na may milagro. Ngayon may isang batang pulubi na biglang sumulpot at nagsasabing ito na yun. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero pinili niyang maniwala. Dosi gawin natin, mahina niyang sabi. Nalipat ang tingin ng lahat sa kanya. Sir, are you sure? Tumango siya. Kung ito ang pag-asa, hahawakan ko na. Dahan-dahang pinatay ng doktor ang makina. Habang bumabagal ang tunog ng life support, mas humihigpit ang hawak ng ama sa kamay ng anak niya. Napayakap ang bata sa braso ni A.E. Santillan, parang nagbibigay ng lakas. Huwag kang bumitaw, kuya, bulong nito. Andito na po siya. At doon nangyari ang hindi inaasahan, habang lumulubog ang tunog ng makina, biglang bumilis ang tibok ng puso ng binata. Umangat ng bahagya ang dibdib nito, parang hinahatak pabalik. Sir! May response, sigaw ng doktor. Pero bago pa makapagsalita si A.E. Santillan, naramdaman niyang unti-unting gumigising ang anak niya. Kumurap ito 1 beses 2 beses. Dadad! Para siyang nabingi sa paghampas ng sariling puso niya. Napaupo siya, napahawak sa mukha, hindi makapaniwala sa himalang kaharap niya. Anak-anak! Nakangiti ang bata sa tabi nila pero hindi nagsalita. Para bang natapos na ang misyon niya. At sa gitna ng pag-iyak ng ama at paggising ng anak, isang tanong lang ang umiikot sa isip ni A.E. Santillan. Sino ba talaga ang batang ito? At paano niya nagawa iyon? Nagkatinginan silang dalawa, si Don Marcelo na puno ng pag-aalinlangan at si Elio na tila ba may nalalaman na hindi pangkaraniwan. Tahimik ang kwarto, tanging tunog ng life support machine ng anak niya ang maririnig. Bakit mo sinasabi yan? Mahina pero nanginginig ang boses ng milyonaryo. Hindi mo kilala ang anak ko, hindi mo alam ang pinagdaanan namin. Talo na kami ng mga doktor. Wala nang pag-asa. Umiling si Leo, dahan-dahan, parang bata pero may bigat sa bawat salita. Sir, hindi ako doktor. Bata lang ako. Pero may mga bagay na nararamdaman ko lang. Hindi ko maipaliwanag pero totoo. Napatingin siyang muli sa nakahigang dalaga. Hindi siya aalis kung hindi mo siya palalayain. Napalunok si Don Marcelo. Palalayain? Ibig mong sabihin patayin ko ang mga makina? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yan? Hindi sumagot ang bata. Sa halip, lumapit siya sa may headboard at marahang hinawakan ang malamig na kamay ng dalaga. Parang may kung anong dumaloy na liwanag sa mukha niya, sobrang banayad pero hindi maikakailang may kakaibang dating. Hindi siya natutulog, sir, mahinang bulong ni Leo. Natatakot lang. Napaatras ang milyonaryo. Natatakot. Kanino? Dahan-dahang lumingon si Leo. Sayo. Parang tinamaan ng kidlat si Don Marcelo. Napalakas ang paghinga niya, parang sinabihan siyang siya mismo ang dahilan ng paghihirap ng anak. At kahit gusto niyang sumigaw ng pagtanggi, alam niya ang may bahid ng katotohanan iyon. Palagi siyang malupit, palaging sobra ang expectations, palaging trabahong mas pinili niya kaysa pamilya. Kung gusto mong bumalik siya, dagdag ni Leo, kailangan niyang maramdaman na handa kang magbago na hindi mo na siya sasaktan kahit hindi mo sinasadya. Tumingin ang bata ng diretso sa mga mata niya, at sa unang pagkakataon, napansin ni Don Marcelo ang something sa likod ng tingin ni Leo, isang lalim at kabaitang hindi mo inaasahan sa batang halos lumaki sa lansangan. Sir, kapag pinatay mo ang makina, hindi ibig sabihin mamamatay siya, dahan-dahang paliwanag ng bata. Pakakawalan mo lang siya para makapagdesisyon ang kaluluwa niya kung babalik ba siya sa'yo. Napaupo ang milyonaryo, parang nawala ng lakas. Paano ko malalaman na totoo yan? Bulong niyang naguguluhan. Ngumiti si Leo, maliit lang pero may init na parang matagal nang nawala sa puso ng matanda. Huwag mo akong paniwalaan, sagot niya. Pakinggan mo yung hindi mo matagal nang pinakikinggan ang sarili mong puso. Napatigil si Don Marcelo. At sa unang pagkakataon sa maraming taon. Narinig niya ito. Nagpupuyos. Natatakot. Umiiyak. At biglang, napaiyak na rin siya, walang pakialam kung may nakakakita man. Anak, ibulong niya, lumalapit sa kama. Kung naririnig mo ako, patawad. Patawad sa lahat. Nanginginig ang kamay niya habang unti-unti niyang hinawakan ang kamay ng dalaga,
hindi gaya ng dati na malamig at walang buhay ngayon, parang may napakaliit na puwersang gumanti. Kaunting galaw lang. Halos hindi halata. Pero sapat para mapahinto siya. Napatingin si Leo. Ngumiti. Sir, handa na siya. At doon, huminga ng malalim si Don Marcelo at ginawa ang pinakanakakatakot na desisyon sa buong buhay niya, pero hindi pa niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero bago pa man muling makalapit ang bata sa kama, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang nurse, parehong halatang nagmamadali. Sir, may nangyayari po, sabi ng isa habang tinitingnan ang monitor ng anak ng milyonaryo. Napatingin ang lahat. Yung monoton na tunog ng isip, unti-unting nagbabago. May ritmo. May pulso. Parang unti-unting nagigising ang dugo sa mga ugat ng batang matagal nang walang malay. Napahawak sa bibig ang ama ng bata, halos di makapaniwala. Hindi imposible ito, ilang buwan na siyang hindi tumutugon. Pero yung pulubi, tahimik lang. Parang alam na alam niya ang nangyayari. Kuya, mahina niyang sabi sa milyonaryo, di ko sinasabi para magyabang pero kaya ko po talagang maramdaman kung sino ang may pag-asang bumalik. Napalingon ang ama, halos natatanggal ang luha sa mata niya. Paano mo nagagawa yon? Sino ka ba talaga? Umiling ang bata. Wala akong espesyal, kuya, gutom lang ako madalas. Pero kapag gutom ka, kapag sanay ka sa sakit, mas mabilis mong naririnig ang mga bagay na hindi napapansin ng may mga kayamanan. Habang nag-uusap sila, biglang gumalaw ang mga daliri ng bata sa kama. Maliit. Mahina. Pero malinaw. Doktor, sigaw ng nurse. Biglang dumagsa ang mga doktor sa loob ng silid. Nagkatinginan ang milyonaryo at ang batang pulubi, parang parehong hindi makapaniwala na ang oras na matagal nilang hinintay ay dahan-dahang nangyayari sa harap nila. Naiyak ang ama. Literal na napaupo sa sahig sa kilig at gulat, habang paulit-ulit na binubulong. Anak-anak, naririnig mo ba ako? Pero habang mas lumalalim ang pagdagsa ng mga doktor, napaatras ang batang pulubi. Tahimik na lumabas sa sulok, parang sanay na hindi pansinin. Sanay na mawala bago pa man siya mapagpasalamatan. Pero hindi ito nakaligtas sa mata ng milyonaryo. Nakababa na ang tanong sa labi niya. Bakit ka laging nagtatago? Kanina pa kita gustong pasalamatan. Ngunit paglingon niya, wala na ang bata sa pinto. Nagtaka siya, paano ito nakalabas nang hindi man lang nila napansin? Saan ito pupunta ngayong gabi na, malakas ang ulan at wala itong tirahan? At bakit tila may mas malalim pa itong alam tungkol sa anak niya? Hindi na nagdalawang isip ang milyonaryo. Tumayo siya at mabilis na sinundan ang direksyong tinahak ng bata, hawak pa ang basang luha sa kanyang mukha. Hindi ako papayag na mawala ka, bulong niya. Kailangan kitang makausap. Kailangan kong malaman sino ka talaga. At sa labas ng ospital, sa pinakamadilim na bahagi ng kalsada, may aninong nakaupo sa gilid. Nanginginig sa lamig, yakap-yakap ang lumang backpack, at nakatingin sa malayo. Tila may inaantay. Tumayo si Roberto ng dahan-dahan, parang may malamig na hangin na dumaan sa ospital kahit sarado ang lahat ng bintana. Nakatingin lang siya sa bata, na parang may nakikitang hindi nakikita ng iba. Si Lyra naman, nakasiksik pa rin sa gilid ng kama, mahigpit ang hawak sa kumot ng anak ng milyonaryo, at paulit-ulit na bulong ng bulong. Kuya, malapit na po. Huwag kang matakot. Hindi alam ni Roberto kung ano ang mas nakakakaba, ang sinabi ng bata o ang kakaibang tahimik na pagtibok ng monitor. Parang humihinga ang buong kwarto. Parang may inaantay. Lyra, sabi ni Roberto, halos pabulong, paano mo alam to? Sino nagsabi sa'yo? Umiling ang bata ng marahan. Wala po. Pero naririnig ko siya, sumusubok po siyang bumalik. Napalunok si Roberto. Hindi siya naniniwala sa ganitong bagay, hindi siya naniniwala sa mga himala. Pero habang nakatitig siya sa mukha ng anak niya, ang noo nitong unti-unting gumagalaw, ang pilik mata nitong parang nanginginig, hindi niya alam kung ano pa ang dapat isipin. Bago pa siya makapagsalita, biglang nagsimulang mag-flicker ang ilaw sa kisam. Isang beses. Dalawa. Kasunod noon, tumunog ang monitor ng kakaiba, hindi babala, hindi rin peligro. Isang tuloy-tuloy na mahinang beep na parang nag-aalangan. Kuya, mahina ngunit malinaw na sabi ni Lyra, nakikinig siya.
Lumapit si Roberto, nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang kamay ng anak niya. Anak-anak, naririnig mo ba si Papa? Nandito lang ako. Hindi pa man siya tapos magsalita, biglang kumubot ang mga daliri ng anak niya, parang sinubukan nitong gumanti ng hawak. Napasinghap si Roberto. Diyos ko, G. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Si Lyra, na tila wala nang pakialam sa paligid, biglang tumayo at lumapit sa mga machines. Tila alam niya ang eksaktong pipindutin, mga unang hakbang na hindi dapat alam ng batang tulad niya. Maingat niyang hinawakan ang power switch, saka tumingin kay Roberto na parang naghihintay ng pahintulot. Kuya, sabi niya, handa na po siya. At bago pa makagalaw si Roberto, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang 3 doktor, mabilis at halatang nagmamadali. Sir, may nakita kaming abnormal surge sa brain activity ng anak niyo, sabi ng isa. What happened? What did you do? Hindi nakasagot si Roberto. Hindi rin gumalaw si Lyra. At sa mismong sandaling iyon, kumilos ang labi ng anak ng milyonaryo, parang may binubulong. At doon, nagsimulang manigas ang mga doktor. Si Roberto na paatras. Si Lyra naman, tumingin lang sa kanya na parang matagal na niyang alam kung ano ang mangyayari. Mahina pero malinaw narinig nila. Papa ni. Napatigil si Marco, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Nakapako ang mga mata niya sa bata na parang walang pag-aalinlangan sa sinabi. Anak, paano mo nalaman iyon? Mahina niyang tanong, halos pabulong, tila takot marinig ang sagot. Pero ngumiti lang ang bata, hindi yabang, hindi misteryo, kundi parang alam niyang tiwala ang kailangan ng milyonaryo. Tiwala lang po, sagot niya. Gawin niyo po habang hindi pa huli. Napasandal si Marco, parang nabunutan ng tinik pero sabay kabado rin. Hindi niya alam kung dahil ba sa desperasyon, sa pagod, o sa kakaibang kapanatagan na dala ng bata, pero tumango siya ng marahan. Okay, sabi niya sa doktor. Subukan natin. Napatingin ang mga nurse, halatang nagulat. Sir, iyon po ang kabaligtaran ng... Alam ko, putol ni Marco. Pero gagawin ko. Isang utos lang mula sa kanya at dahan-dahang pinatay ang mga makina. Bumagal ang tunog, humina ang ilaw ng mga monitor, parang unti-unting humihinga ang buong kwarto ng mas malalim. Si Marco halos hindi makahinga. Ang bata, nakapikit. At ang anak ni Marco nakahiga roon, parang wala pa ring nagbabago. Lumipas ang ilang segundo. Tahimik. Sobrang tahimik. Hanggang sa biglang gumalaw ang daliri ng bata. Maliit lang. Parang kampay ng hangin. Pero sapat para hindi mapigilan ni Marco ang mapaupo habang nanlalaki ang mga mata. Diyos ko, bulong niya. Julia anak. Unti-unting kumurap ang mga mata ng dalaga. Parang nabuhay muli ang buong ospital. Oh my God. She's responding, sigaw ng nurse. Get the monitors back, SGI, sabi ng doktor habang mabilis na kumilos. Si Marco, halos manginig sa tuwa at pag-iyak. Anak-anak ko, naririnig mo ba ako? Mahina pero malinaw, may sumagot. Dad? Parang gumuho ang lahat ng bigat sa buhay ni Marco. Niyakap niya ang anak, umiiyak, nanginginig, hindi makapaniwala. Napalingon siya sa bata na nakatayo lang sa gilid, nakangiti ng tahimik. Pero ang kababalaghan? Ang batang pulubi unti-unti nang lumalakad papalayo. Parang tapos na ang misyon. Hoy, sandali, habol ni Marco, pero nang lumabas siya sa hallway, wala na ang bata. Parang bula. Nasaan siya? Sino siya? Tanong ng doktor. Pero kahit sagutin ni Marco, hindi rin niya alam. At mas lalo siyang nagtataka, paano nalaman ng batang iyon? Bakit nawala siya? At bakit parang mas malalim pa ang kwento kaysa sa simpleng hula? At sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi pa tapos ang lahat, nagsisimula pa lang. Nang marinig ng milyonaryong si Don Renato ang sigaw ng payat at maruming batang pulubi, napatingin siya dito na may halong galit at pagkalito. Ano nang sinasabi mo? Doktor nga, hindi alam kung gigising pa ang anak ko, ikaw pa, sigaw niya. Pero nanatiling matatag ang bata. Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Kagabi po napanaginipan ko yung anak niyo. Umiiyak siya. Sabi niya malamig, madilim, at hindi niya kayo maramdaman dahil pinipigilan siya ng mga tunog ng makina. Sabi niya,
gusto niyang marinig yung tibok ng puso niyo, hindi yung ingay ng makina. Natigilan si Don Renato. Ang mga salitang iyon ay eksaktong inilarawan ng doktor. Ang anak niya ay nasa pagitan ng pagising at pagkawala at maaaring kailanganin ng key natural stimulus mula sa mahal sa buhay. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang bigat sa salita ng bata, parang may katotohanan. Kung mali ako, pwede niyo na akong ipadampot. Pero kung tama ako, iligtas niyo po siya. Nagpa siya ang milyonaryo. Nurse, patayin ang lahat ng life support machines. Ako ang mananagot. Nagulat ang mga doktor. Sir, delikado. Gawin niyo. Isa-isang pinatay ang makina. Tumahimik ang buong isi. Lumapit si Don Renato sa anak, hinawakan ang kamay at pumulupot ang luha sa kanyang pisngi. Anak, Daddy's here. Makinig ka, hindi kita iiwan. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 buwan. Gumalaw ang mga daliri ng bata. Napatayo ang doktor. If by God may response. Unti-unting dumilat ang mga mata ng bata, mahina, nanginginig. Daisay. Parang gumuho ang mundo ng milyonaryo. Niyakap niya ang anak ng durog ang puso sa saya. Habang umiiyak, napalingon siya sa pinto. Nandoon ang batang pulubi, nakangiti ng pagod. Sabi ko po sa inyo, uwi siya. Lumapit si Don Renato. Anak, wag mo akong iiwan muna. May gagawin lang si Daddy. Lumapit siya sa bata. Tinanggal ang suot na lumang tsinelas nito at hinawakan ang balikat. Simula ngayon hindi ka na pulubi. Naglabas siya ng dokumento mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa bata. Ako na ang magiging legal guardian mo. Uuwi ka kasama namin. Mag-aaral ka, kakain ka ng sapat, at hindi ka na matutulog sa lansangan. Napatulala ang bata, hindi makapaniwala. Sir, totoo po ba to? Hindi na ako paalisin ng guard. Hindi na ako kakain ng tira. Umiyak si Don Renato at niyakap ang bata. Hindi na. Anak na kita. Sa dulo ng hallway, narinig nilang muling tumawag ang bata sa kama. Daddy. I'm awake. At doon natapos ang istorya. Isang milagro, isang pangako. At 2 batang iniligtas ng isang ama na minsang nawalan, ngunit muling nakahanap ng dahilan para mabuhay.